Papunta ako doon sa sa MPI sa dito, malapit lang dito sa bahay. Kasi ipapa-increase ko yung third party insurance ng sasakyan. Kasi itong nakarang araw paplano ako, nag-uusap kami ng kamag-anak ko na pupunta ako dun sa Saskatchewan. At tapos doon kay Jem, punta ako sa Edmonton ulit. So ibibiyahin natin yung aking sasakyan. At grabe, nagulat sila kung bakit sa sasakyan ko pa second hand. Second hand yun na na matagal na. Kaya naman siguro. Anyway, papapalit ko yung third party insurance niya para mas safe kung bibiyahe ka ng ibang probinsya. At malalaman ninyo kung bakit ko ipapa-increase yung third party insurance sa sasakyan ko. So samahan nyo ako sa video na to at panoorin nyo po ng buo para malaman nyo kung bakit. May gusto lang akong baguhin. Kasi yung third party insurance nga is nasa 2M. Oo. Tataasan ko pala yung third party insurance ko. Saan po kayo pupunta ko? Saskatoon at saka Alberta. Yung 2 million po, okay lang naman po siya pag nilabas mo siya ng, diba, pumunta kayo ng Alberta sa Saskatoon. Pretty good coverage naman po siya. Pero if you don't feel safe with the 2 million po, we could up it to 5 million. Kasi as of July 1, wala na silang 7 and 10 million. Yung pinakamataas na po is 5 million. Pag na-aksidente ako, hindi cover ng 2 million, di ba? Pag ako yung nabangga nila. Covered po ng insurance nila. Depende po sa Alberta kasi Alberta private insurance siya. Hindi yung kasama sa atin na sama-sama tayo. So, iko-contact mo yung insurance ng taong yung nakabangga sa'yo. Okay. Yung insurance company nila yung tatawagan. Pero pag ako yung nakabangga, yung 2 million po yung magka-cover ng coverage niya. paano kung hindi siya umabot sa 2 million? Kulang. Kapag kulang po, kailangan nyo po kontakin NPI directly kasi hindi po kami nagdi-deal with claims. Ang inaano lang po namin is yung coverage part lang po. Coverage part lang. So, the rest ng 2 million na ako na yung mag-shoulder, parang ganun. Depende po sa adjuster po, kakailangan niyo po sila kausap. Kung sakali naka-aksidente, tapos may time ba na kakasuhan ako ng... Alberta, ganun. Oo, ganun. Kasi wala akong third party insurance. Hindi naman po pwede kayong kasuhan ng walang third party kasi sa Manitoba talaga, required po talaga siya. Required talaga sa Manitoba. Kahit yung minimum lang po. Also, ibig Pag sabihin... nagre-register sila ng mga sasakyan, nire-require na may basic insurance. Basic insurance. So, lahat-lahat ng mga driver dito na may sasakyan. Meron silang basic. Pati motor, ganun din. Pati rin po motor. Okay. At least safe pala na safe talaga. Safe po. Yun po yung requirement ng Manitoba na laws na kahit anong sasakyan or motor, kailangan nila magkaroon ng basic auto-pack insurance. Okay. Itong 2 million enough na yan sa tingin mo? Reckless driver po ba kayo? Hindi naman. Hindi naman po. Itong pass hindi naman ako nakakano. Hindi naman po kayo. Nga ako good merit nga eh. So, sa tingin ko okay naman. Kung gusto niyo naman po yung parang 7 and 10 million, pwede tayo dumaan through Sandbox Mutual Insurance po. Extended insurance po siya makukuha niyo. Kailangan po natin gumawa ng application. Tapos doon po natin kukunin yung 10 million na third party liability, kuya. Ano nga pala talaga purpose ng third party? Kayo yung at fault, nag-cause kayo ng damage. Halimbawa, nag-cause kayo ng damage sa other person, yung medical cost niya, yun yung magko-cover Medical nun. cost, Tapos nung sasakyan. sasakyan O kaya niya, yung kaya kapag property. may property kayo nasira doon, yan po yung magko-cover. Yan yung magka-cover niyan. So, 2 million, malaki-laki na rin yun. Opo. So kuya, kung gusto niyo mag 5 million, extra $26 siya for the year. Tapos di-divide siya sa 12 months kasi naka-monthly kayo, kuya. So, eto na lang muna. Okay naman na sa tingin ko. Okay po.
Yan din po yung nire-recommend namin sa iba. Pag halimbawa 500,000 lang yung liability nila. Sinasabi namin na Taasan. 1 or 2 million kayo kung lalabas kayo ng multa. Oh, so okay na pala yung 2 million pagka ganun. Ibig sabihin pala nito, itong third party insurance is sa Manitoba lang to. Yung sa liability po sa Manitoba lang po siya. Hindi po namin alam paano nag-work yung ibang probinsya, paano yung coverage nila. Yung iba po kasing probinsya, ano sila, kumpul-kumpul din, kagaya natin. Pero yung Alberta, private insurer sila. Private insurance. Kasi they believe na, diba, ikaw yung may kasalanan, dapat ikaw yung mag-cover nun, hindi yung nadadama yung ibang tao sa mga claims mo. Kasi So bawat probinsya may mga iba-ibang rules din po ng insurance nila. insurance nila. Kasi as of last year, kaya nagtaas yung insurance rates ng MPI kasi ang dami nag-claim last year, ang dami na collision, tapos nag-claim for like windshield, like sa hail, gano'n. So mas maganda na yung ganyan. Opo, para Sure. pag nagka-aksidente kayo, yung babayaran nyo lang, yung deductible nyo, tapos the rest, MPI na magpa-cover. Oh, okay. Ganun pala yun. So, ayun. Okay na pala to. So, safe na palang bumiyahe para ano. Okay, yun lang. Maraming salamat ah. Okay na pala tong third party insurance ko. So, pwede na pala akong bumiyahe na kahit hindi ko nataasan to. Ang pinaka-minimum pala nila is nasa 500. Dito sa Manitoba to, sabi nga niya, required na required ang third party insurance dito sa Manitoba. Sa ibang province, hindi ako sure kung paano yung rules nila sa mga third party insurance. Sabi nga ni ate kanina, may mga private insurance daw sila pag sa third party. Yung sa mga viewers ko sa ibang province ng Canada, pa-comment na lang po paano yung yung sitwasyon nyo ng third party insurance para malaman po ng mga viewers natin na wala dito sa Canada kung paano yung sistema ng mga third party insurance dito sa Canada pag may sasakyan ka. Natanong ni ate kanina kung reckless driver daw ako. Sa pagmamaneho ko ng ilang taon dito sa Canada, wala pa naman ako naging violation. So masasabi ko siguro, hindi naman siguro ako reckless driver. Pero hindi natin masasabi ang aksidente, di ba? Kasi pag aksidente talaga, hindi naman talaga sinasadya yun, aksidente talaga. Nangyayari na talaga yun. Mas mabuti na yung may backup ka na third party insurance kung sakaling may maaksidente ka, may masira kang property, ganun. Kasi yun ang magkakaber sa'yo dun sa mga damage ng pang-hospital dun sa maaksidente mo, sa sira ng sasakyan o sa sira ng mga properties kung sakaling may ma-damage ka, ganun. So malaking tulong yun. Kaya pumunta ako dun, tatanong ko sana kung pwedeng palitan o enough na yun. So sabi naman nila enough na yung 2 million. Ibang probinsya kasi may mga iba-iba silang rules pagkadating sa mga ganyan, sa mga third party insurance. Comment po kayo kung ano yung mga third party insurance dyan sa mga probinsya ninyo dito sa Canada. Para malaman din yung mga nangangarap na nakakapanood ng video natin sa ibang yung mga wala dito sa Canada, at least alam nila kung paano yung mga rules ng ibang probinsya, ganun. Sa totoo lang mga tropa, napakarami ng napapanood ko na mga aksidente, banggaan, lalo na sa Pilipinas, yung mga may aksidente na mamatay, mga ganyan. So mas mabuti na yung safe ka at meron ka talagang backup na financial. Kasi hindi naman natin masasabi na hindi ako ma-aksidente pero wala ka palang budget, wala ka palang insurance para sa mga ganyan. So mas mabuti na yung sigurado. Sabi ko nga, aksidente, hindi natin yan talaga sinasadya. Pero nangyayari at nangyayari yan. Minsan sa pagmamaneho, kahit sobrang ingat na ingat kang magmaneho, may mga driver talaga na hindi maingat din. Katulad ng mga drunk driving dito. Yan, mga talagang sobrang stricto sila. Katulad ng mga kababayan natin na yung 3 anak nilang mga bata na matay nang dahil sa nabangga ng drunk driver. Yun. Hindi naman Pilipino yung truck driver, pero yung mga kababayan natin yung Pilipino, yung 3 anak niyang namatay. So kawawa naman. Lalo na sa Pilipinas, yung mga banggaan diyan, pakarami. So hindi natin masasabi kahit sobrang ingat ka kung hindi naman maingat yung mga ibang driver yun. Dito pa naman, dito sa Canada, napakahaba ng mga kalsada rito. Tapos minsan
hindi mo masasabi, baka makatulog ka o ano, hindi natin masasabi yan, mahirap talaga. So mas mabuti na yung sigurado ka, at least ready ka habang bumibiyahe. So ayan, mamaya pupunta ako doon sa doon sa talyer at papatingin ko yung sasakyan ko, magpapa-change oil ako, tapos papatingin ko yung yung gulong para mas sigurado, at saka lahat na rin ng liquid, at saka tingnan na lang kung ano makikita nila para mas safe bumiyahe. Pero ang gagawin ko ngayon ay itatambak ko yung mga naipong kong mga basura, tapos itatapon ko sa dump site. Composite pala. Okay, so dito tayo ngayon sa dump site, at dito natin nilalagay yung mga yung mga dahon. I think dito yung tama kasi nakita ko yung mga grass Ayan, yung mga grass, tapos mga leaves, compost material. So tama nga dito. No plastic bag. So ibig sabihin, tatambak na lang dito. Dito mo tatanggalin mo yung plastic bag, hindi iiwan. So tatambak na lang dyan. Sabi nga dito, no plastic bag. So hindi natin iiwan yung plastic bag. Nitapon ko na rin sa wakas yung mga yung mga basura na leaves at saka grass. Yung mga nandito, natapon ko na. Ito na lang problema ko. Kailangan kong isakay ito sa sasakyan ko. Diyan, kung kano ko ikakasya yan. So nakita ko may problema. Ganitong mahaba, hindi siya masasara. Kahit itulak ko pa dun, medyo mahaba itong mga kahoy. Kaya pinakamaganda nito sakay sa pick up Ito yung maganda pagka meron kang sakyang pick up. Magpi-pick up na ba ako? No, hindi pa kasi wala pang bahay, taka walang mga ganito. Saka lang tayo kukuha ng pick up pagka talagang kailangan na talaga. Anyway, papatulong na lang tayo sa kasama ko sa bahay. Mayroon siyang pick up So ngayon hindi ko may sasakay ito kasi mahaba. Baka biglang sumara to, mahirap na. Masira pa yung sasakyan. Ayun tuloy, nabutas, nasira na talaga. Yay. Huwag na nating ipilit, mahirap. Baby, you give me ice and fire. Yung phone number niyo kuya, pareho pa rin. Pareha pa rin po. Wala pang pagbabago. Birthday, hindi pa rin nagbago.